guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gaano nga ba kahirap mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong, especially or lalo na sa mga first timers. So dalawa sa kaibigan ko nag-apply and they are from Cebu. So lalo yung mga probinsya guys, napakahirap mag-apply as domestic helper kapag probinsya ka. Nandun yung maraming gastos kapag probinsya. Sila pala is nasa Cebu and yung kaibigan ko is pumunta siya sa Light in Hope kasi may Light in Hope sa Cebu and ang sabi doon is ite-text lang yung agency, so binigay lang yung number ng agency and then sabi ite-text lang, hindi katulad sa Manila na sasabihin sa'yo ng agency na sa Webes meron kaming brokers interview, pwede kang pumunta, agahan mo para mauna ka. So ganon yung sa Manila. Doon sa Cebu is nandun yung parang latak na sa kanila, yung mauna muna sa Manila i-interviewin, yung matira, yung halimbawa sa Manila is kailangan 30 yung kukunin kasi yung nakuha sa Manila is 27, sabihin na natin 22. So yung 8 doon is kukunin sa Cebu, ganun. Nung nasa Manila kami, in-interview kami ng agency ko nga ngayon na nandito, Asia Selective. So personal yun, kaya ang tagal namin natapos and may nag-aantay pa sa Bataan. Pangasinan ba yun? O Pampanga ata? Pampanga, basta doon banda Pampanga ata yun. Nag-aantay pa sila na ma-interview. Tapos sabi ng agency namin na hindi na talaga kaya kasi alas 3 na, 10 pa lang yung na-interview ng may-ari ng agency dito sa Hong Kong. Kaya tinawagan niya yung na hindi na talaga aabot kahit pilitin pa natin. Mag-aantay, kawawa lang yung mga applicant yung mag-aantay dyan kasi hanggang ngayon hindi pa din kami tapos. Ang ginawa niya, tumawag siya ng ibang agency dito sa Hong Kong, si Miss Rachel sa Hints Employment. Sinabi niya na, Ma'am, gusto mo bang interviewin yung mga helper namin, yung mga applicant namin na nandun sa Pampanga? Sabi niya kasi walang nag-aantay sila ngayon and wala talagang mag-i-interview. So siningit na lang. Yun na ma-interview. Kaya napakahirap makakuha ng employer or napakahirap makakuha ng employer talaga. So yung kaibigan ko sa Cebu is sinabihan siya na ete-text lang niya yung agency. So ngayon tinext niya yung agency, hindi nagre-reply. Light in Hope yun sa Cebu. Hindi ko lang alam. Buti na lang kamo may trabaho naman siya call center. Kaso nabaon nga siya sa utang kaya gusto niya makapunta dito sa Hong Kong para mabayaran lahat. And yung pangalawa kong kaibigan is siya, may AFAM siya and kaso nagkasakit yung AFAM niya ngayon. So kailangan niyang magtrabaho kasi hindi na siya pinapadalhan ng pera and nakapunta na pala siya ng Australia. Sabi ko sa kanya, nung nandun ka na, sayang naman hindi ka na nagkuha ng trabaho, hindi ka nag-apply. Sabi niya mahirap, hindi pwede doon yung tourist visa and magiging working visa, hindi pwedeng talon. Kailangan pag tourist ka lang, balik ka kaagad sa Pilipinas. Kung gusto mo mag-apply galing kang Pilipinas, working visa yung kukunin mo bago ka makabalik ng Australia. Maliban na lang kung makapag-asawa ka doon and mapakasal ka kaagad. So ngayon, magiging iba na yung visa mo, magiging partner, ba yun? Yun yung sabi niya. Kasi sabi ko sa kanya, 2 weeks siya kasi doon. Sabi ko, sayang naman kung mo yung opportunity na yun para makakuha ka ng trabaho. So ngayon kasi kailangan niya ng trabaho kasi nga hindi na niya inaasahan yung yung AFAM niya kasi na lang yung mga, alam mo kung wala ng machine sa katawan ng AFAM niya na yun, matagal nang namatay. So complicated na. Pumunta nga yun sa Manila and nandun ako. So gumala dun yung kaibigan ko. Nandun lang yun siya sa hotel, yung kaibigan ko lang tsaka yung anak yung gumagala. Kasi hindi siya pwedeng maglakad-lakad sa mall kasi nga ang dali-dali niyang mapagod. Kailangan ata ng wheelchair. Kaya nandun lang siya sa kwarto, nakahiga lang. Tapos nag-apply siya. Ewan ko anong agency yun. Nakalimutan ko sa Cebu. Kinuha yung passport niya, pero 1 buwan na siya ngayon nag-aantay ng employer and hanggang ngayon hindi siya natawagan. Nakapasya sa interview, naggawa na din siya ng video na nakaputi na background, ganun.
pero mailap talaga. Kaya guys, kapag pinagawa kayo ng video, kung halimbawa hindi naman kayo katulad ng agency namin sa Light It in Hope na sila talaga yung mag-take ng video sa amin. So, kaya quality yung video na gawa nila and talagang standard talaga. So, kapag kayo yung pinagawa ng video nyo, galingan nyo talaga yung walang background ng ingay, yung mga manok, yung ingay ng kapitbahay, walang ganon, ingay ng electric fan, walang ganon, yung malinaw na marinig yung boses nyo, and also yung background is puti, and yung damit, and then yung buhok dapat nakatali. So, ganon yung gusto ng mga employer. So, sa Kings, ganyan yung ginawa ko. Ilang beses ako nag-take ng video noon, and isang buwan din ako bago nakakuha ng employer, and buti na lang kami hindi ko tinanggap yun, at least okay ako dito. So mahirap makakuha ng marami akong mga subscriber dyan na hanggang ngayon nag-aantay pa din sila ng tawag ng employer, ganyan. Kaya pag nagkaroon kayo ng employers interview, galingan nyo talaga, give your best shot talaga, kasi minsan lang yan, hindi pwede, kasi alam mo yun, minsan lang yan dumating, kaya 6 kayo na pagpipilian, and isa lang yung makukuha. Kaya ibigay mo na kung anong meron ka, itodo mo na talaga. Ganun yung ginawa ko, tinodo ko na talaga lahat-lahat. And every time na ganun yung mangyayari, isang beses lang naman ako na interview, pero ang sa akin kasi baka wala na tong sunod, kaya kailangan ibigay ko na. And competitive ako na tao, ayoko nang natatalo ako sa kahit anong kompetisyon. Minsan na ako natatalo, and yung talo na yon napakabilang, mapalalaki, mapababae yung ilaban mo sa akin, basta lang, napaka-competitive ko. Kaya nga nung nag-pageant kami sa Eye to Eye, tahimik lang ako. Alam mo yung hindi mo in-expect na manalo ako, pero ini-observe ko yung sino yung malakas, ini-observe ko. Yung isa is malakas yung maganda kasi siya, mahaba yung buhok, parang Korean. Yung team namin nung time na yun is Korean, K-pop, ganun. So, yung iba is, alam mo yun, darling of the crowd, ang sikat. Tapos ako tahimik lang, yung wala lang. Nung time na yun, kakanta nga sana ako, buti na lang kamo, napaos ako. So, parang way din ni God, so napaos ako. So, ngayon, on the spot, nagpagawa ako sa boyfriend ko nung time na yun, ng remix na na budots. Sabi ko, yan na lang yung sasayawin ko, at least pag budots, walang step, ano lang ako dyan, giling-giling lang. So, tinignan ko yung mga iba, tahimik lang ako. Tapos sinasaulo ko kasi yung sayaw ko, kasi may beat naman yung budots, 'di ba? So sila ang iingay, alam mo yung proud na proud, alam mo yung parang sila na yung mananalo. Tapos ako tahimik lang sa gilid. Syempre, nakikinig ako sa headset ko kasi nga inaano ko yung beat ng budots, kung paano saan ako banda hahataw ng malakas. Alam mo yun, basta may palakpak, ayan. So yun yung inaano ko. And then yung time na final na nung gabi, nandun na sila lahat, excited na ako, nagpa-makeup pa sa Mega Mall, na late pa ako kasi ang aarte ng mga kasama ko ayaw na mag-bus kasi nga sikipan, and Makati pa kasi kami pupunta. And Diyos ko, kailangan ko na talaga kasi mini-message na nila ako. Yung HR namin, yung nilalaban ako kasi ako yung last. And then sabi ng iba, disqualified na nga daw ako kasi alas 7 na, hindi pa din ako dumating. Alas 7 yung start ng na yun, ng pageant na yun. So alas 7 na, hindi pa ako dumating. Yung HR lang yung nilalaban ako doon sa area manager, sa mga head. Sabi niya, hindi, antayin natin, konti na lang yun, hahabol na lang siya. So siya pa rin yung naniniwala. And then yung cashier ko naman, nung time na yun, sinabihan ko, kasi nga nauna ako sa Mega Mall, sabi ko, bilhan niya ako ng Red Horse na in-can, kasi iinumin ko doon sa sa venue. Nachismis na ako dito, sorry naman. So, ang ginawa ko, nung pagdating doon, nagkanda tusok-tusok na ako, kasi yung number na 10, ako yung pinakalas, kasi ako yung huling dumating. So, natusok ako ng ng aspirin ba yung tawag nun, yung parang needle. So natusok ako sa pagmamadali, and lakad takbo yung ginawa ko. So nung time na yun, chill na yung mga kalaban ko. Syempre, ako tahimik lang kasi pagod eh. And then yung damit nga na suot ko, hindi pa dapat yung damit na suot ko. Nakaano lang ako nung time na yun,
nakapalda ba? Nakalimutan ko na, palda na maong pala yung suot ko noon. Hindi dapat yun kasi pang ano lang talaga, pang labas lang yun. And then, ayun, rumampa na, nakita ako ng mga tao na iniinom ko yung Red Horse. Ako lang ata yung umiinom nung time na yun. So, iniinom ko pang palakas ng loob. And tinitignan ako ng mga taga-office. Siyempre, sino to? Nakatagay dito. Ganon to. Tapos, basta ginalingan ko na lang. And ayun, ako yung nanalo. Sa lahat-lahat, hindi nila ine-expect na ako yung mananalo. Kasi ako yung tahimik. Ako yung Pero kasi, hindi lang naman lahat puro bida-bida. Nandun din kasi yung beat. Ayan, sa sayaw, kailangan din. And then, sa question and answer, gabi pa lang, hindi ko pa alam yung question. Iniisip ko na, paano kaya pag tinanong ako kung ako yung magiging Miss Eye to Eye, ano yung magagawa ko, ganun. So, gabi pa lang iniisip ko na yun. And then, nung nandun na ako sa gitna, sakto, yung tanong na iniisip ko, yun yung tinanong. So, hindi na ako nag-isip. Ang ginawa ko na lang, huminga akong malalim and tuloy-tuloy na yung salita ko. And na-amaze sila sa answer ko. Sabi ko kasi, kapag ako yung naging Miss Eye to Eye, ipupush ko yung magkaroon ng team building once year para naman makakasama namin yung mga taga-office and then kami na taga-field para naman magkakakilanlan and may banding. So parang natuwa yung may-ari ng namin, company namin kasi naisip ko yun. Samantalang yung iba, yung isa yung sagot charity daw, magpa-charity daw, punyimas. And then yung isa mali-mali yung sagot and then yung isa din malayo. So at last ako talaga yung nanalo. Sila may mga awards sila, meron silang best in talent. Wala akong ganun. Pero yung pinaka-final yung akin, yung Miss Eye to Eye talaga, yun, nanalo ako ng 5,000 and then may pa-bouquet and then may crown. Yung crown nga nasa Pinas, nandun sa bahay. So, mahirap talaga magkaroon ng employer. Kaya pagka nandyan na talaga, galingan nyo na talaga. Lalo sa interview, tahimik lang kayo, wag kayong bida-bida. Marami akong nakakasama sa interview, bida-bida pagdating dun. Alam mo yung, ang yabang, pa-English, akala mo hindi marunong magsalita ng Tagalog, and then, nung nandun na sa interview, putol-putol yung English, and then ako na tahimik lang, na-shock yung mga taga-office doon sa Light in Hope. Tahimik lang to kanina, parang hindi to makabasag pinggan, tapos biglang nung nagsalita na ako, halimaw na. Ganun kasi yun guys, know how to pick, i-reserve mo kung saan dapat yung energy mo ibibigay. So, ganun yung ginawa ko. So, na-shock sila and then na-amaze. Ayan. So, nabawi. Kasi nga, height ko is hindi siya ganun ka-applicable dito sa Hong Kong. Ano lang siya, 4'10 or 4'11. And then, doon pa lang, pag upo ko, ang upuan is mahaba pa sa akin. And then, ang sabi, mataas pa sa akin. And then, sabi nung agency, ano yung height mo? Sabi ko, 4'11. Sabi niya, ba't nakalagay dito 4'10? Sabi ko, 4'11 ako. Sabi ko, ganun talaga, nakipag-away pa ako. Sige, by the way, introduce yourself. So, ayun na, nagsalita na ako. And then, yung mga taga-office, natigil sa pagkakagawa. Kasi, kanina lang, alam mo yung sa lahat ng nag-interview, 50 kami na applicant. Ako yung may mataas na boses. Ako yung may tapos tuloy-tuloy pa. And then parang nag-i-enjoy lang ako. Yung ngiti-ngiti lang. Yung parang ease lang. Alam mo yun, yung kalma lang. So, ganun yung gawin nyo guys. Kung kaya nyong kalmahan yung sarili nyo. Kasi the more na kinakabahan kayo, the more na hindi kayo nakaka-focus and nakakasagot ng tama. So, yung mga kasinungalingan na nakalagay sa sa resume nyo is panindigan nyo yon para naman pag tinanong kayo is hindi nyo makakalimutan kasi doon sila nagbe-base. Lalo yung mga employer, bago yan mag-interview sa iyo, nakita na nila yung papel mo kung ano yung working experience mo. Kasi nagtaka ako bakit alam ng amo ko. Sabi niya, "Oh, so you are working with sabi niya 3 years old girl." Sabi niya, so it means nung dumating ka dyan, newborn siya. Sabi ko, hindi. Pinanindigan ko yung kasinungalingaw sa buwan. No, when I was here, she's already 3 years old and then now 6 already. Ganun. Kalma lang. Kahit na alam mong nagsisinungaling ka sa sarili mo, pero hindi mo ipapahalata. So, sasabihin ko na yan sa amo ko pag umalis na ako dito. Sabihin ko na hindi talaga katulong yung trabaho ko sa Pilipinas, and ayan, nag-YouTube ako. Sasabihin ko yan pag aalis na ako. So far naman, mahirap talaga makakuha. Kaya yung mga nandito na sa Hong Kong,
na atat umuwi, na gustong-gustong mag-break contract, isipin nyo munang maiki. Maraming mga kababayan natin na gustong-gustong makatrabaho, gustong-gustong magtiis, and then ikaw, gigive up mo lang agad. Makabawi ka man lang, makapundar ka kahit bahay man lang, makapundar ka kahit lupa, makapundar ka kahit tindahan, pwede na. Ako hindi ko pa naiisip na tumigil kasi hindi pa ako satisfied. Alam nyo ba guys, yung bintana ng bahay, na total ko na ngayon kung magkano yon kapag sliding window is 30,000. 30,000 yung kakailanganin. So, isang sahuran ko na. So, kung titigil ako, nandun, saan na yung bahay? Ano itatakip namin doon? Kaya kailangan talaga may focus ka, may goal ka bago ka pumunta dito para nandun ka sa target mo dapat. Ayan. So, aside from that, mag-ipon din. Puro ako sabing ipon, pero ako din hindi nakakaipon. So, sige lang. Magtatrabaho lang tayo. Ayan. So, at least may pundar. Gusto kong tinatarget kong kunin yung bundok doon sa amin. Nagkakahalaga siya ng 80,000, pero parang ayaw pag i-give up ng may-ari. Gusto kong kunin. Mura lang bundok sa amin, guys. Yung bundok namin na may tanim ngayon na madaming mahogany kasi tinaniman namin nung bata pa kami. Siguro nasa 300 na puno ng mahogany kasi may plantation ng mahogany sa daanan papunta dun sa bundok. So kada daan namin, merong mga, syempre mga bunga ng mahogany na nahulog na sa ulan, so tumubo na siya. Kapag straight yung ano ng mahogany, yung puno niya na maliit, binubunot ko yan and dinadala ko sa bukid. So, kada punta ko doon, kasi nung nakaraan, araw-araw kaming pumupunta. So, nagdadala ako ng 10-10 kada araw. And tinatanim namin. Minsan, nai-stress na yung papa ko kasi magkadikit na yung tanim namin ng mahogany. So, hindi namin alam. Meron pala doon sa taas konti na taniman na. Tanim din kami dito sa baba. So, sabi ng papa ko, binunot niya daw kasi nga nagkanda. Ano-ano na yung mga mahogany doon. Siyempre, gusto mo lang naman makatulong sa Mother Earth. Malaking bagay na din yung mga puno na natanim. So, ayun lang guys, napakadaldal ko talaga. Thank you for watching and sana may nakuha kayong aral. Bye-bye!